Nagpaalam po ako sa anak ko, sir, na gusto ko nang mawala, sir. Nagpaalam ako sa kanya, sir, na paano pag wala na po ako? Sino pong mag-aalaga sa kanya? Sa sobrang depressed ko, sir, nakikita ko yung sarili ko na nakabitay. Niisip ko magpakamatay, sir. Pero thankful ako, sir, kay Lord kasi hindi niya po ako pinabayaan. Lumapit yung tatay mo sa amin. Gusto lang daw niyang ipanawagan. Yun nangyari sa'yo. Opo. 23 years old ka na? Opo, sir. Ano ba nangyari sa'yo? Na iniwan po. Iniwan ka ng asawa mo? Opo, ng wife. Opo, no. Bakit iniwan ka niya? Una po, nung unang months po ng pagbubuntis ko, okay naman po kami. Tas nung mga 8 months pregnant po, nagkaroon po kami ng conflict. Gawin yan bago kayo nagsimula. May sumpaan kayong dalawa, di ba? Opo. Biglaan na lang po na, na sabi po niya sa akin, hindi niya na daw po ako mahal. Yun po, parang sinabi na lang po niya bigla sa akin, hindi niya na daw po ako mahal na gato, ayaw niya na po na yung bata na lang daw po yung pananagutan niya. Masakit po sa akin yun kasi matagal din po kami nagsama. Tapos parang andali lang pong bitawan para sa kanya yung relasyon namin na gano'n. Parang biglang sinabi niya po sa akin na hindi niya na daw po ako mahal. Yun lang, parang gano'n na lang po. Parang ginawa niya po akong tissue na pagkatapos pong gamitin. Bigla na lang pong tinapon. Anong naramdaman mo nung sinabi niya yun? Hello po! Hello po. Magandang hapon, ma'am. Pangalan niya? Mary Joy po. Mary Joy. Sige tayo, okay lang kausapin namin? Oo, sir. Saan tayo pwede mag-usap? Dito sir. Ito bahay niyo. Opo. Pwede tumuloy? Opo, okay. Pasok po kayo. Ang ganda ng bahay niyo, ha? Thank you po. Mga kababayan, pasok po tayo, no? Pasok po kayo. Ayan. Upo po kayo, sir. Sige, upo ka. Okay lang, guys, pasok kayo. Mary Joy, Opo. ilang taon ka na? 23 po. 23. Sinong kasama nyo nakatira dito? Kami pong tatlo nila, papa ko po. Papa mo, tsaka dalawang kapatid mo? Yung dalawang kapatid ko po wala po dito. Tapos yung baby ko po. Tatlo kayo kasi anak mo Kasi- at tsaka yung tatay mo. Ang ganda ng bahay nyo, no? Pabilog. Opo. Si papa lang po gumawa. Siya ang gumagawa. Okay. By the way, Joy, lumapit yung tatay mo sa amin. Gusto lang daw niyang ipanawagan. Yun nangyari sa'yo. Opo. 23 years old ka na? Opo, sir. Ano ba nangyari sa'yo? Na iniwan po. Iniwan ka ng asawa mo? Opo, ng wife. Opo, no. Boyfriend pa lang, syempre. Opo. Boyfriend. Ilan taon na yung baby mo? 3 months old pa lang. 3 months pa lang. Maliit. Maliit pa. Pwede bang malaman kung bakit kanya iniwan or paano kayo nagsimula at bakit iniwan kanya? Una po, nung unang months po ng pagbubuntis ko, okay naman po kami. Tas nung mga 8 months pregnant po, nagkaroon po kami ng conflict kasi mag-away po kami hindi po kami goods nung mama po niya. Since parang mataas po yung ere po nila, tas kami po, eto lang, hirap lang po, ganito lang po yung buhay namin. Parang naging mababa po lalo yung tingin po nila sa akin. Kasi hindi rin po ako nakapagtapos, hindi ko po natapos yung pag-aaral ko. Tapos si papa po, magbubukid. Parang dun po, mas lalong naging mababa po yung tingin po nila sa amin. Okay. Tas, Ibig mong sabihin, nag-aaral ka? opo, Saan kayo nagsimula? Nagkakilala ng boyfriend? dun po sa Dagupan. Nag-aaral kayong dalawa. Opo. Mag-classmate kayo, ganun? Hindi po. Magkaibigan po, yung kaibigan ko po, tas kaibigan niya, nagkakilala po. Tas pinakilala lang dito. Okay. Opo. Ayun. Since then, nagkaligawan kayo. Opo. Tas nabuo po yung baby po namin. So, ibig sabihin, nagligawan kayo, kayong dalawa lang. Opo. Hanggang sa nabuo, dalawa lang kayo. Opo. Bakit unang problema sinasabi mo, yung biyanan? Kasi po, parang, nung una po mabait naman po yung mama po niya sa akin. Tapos nung nabuntis po ako, parang naging,
naging biglang ayaw niya na po sa akin. Siguro po kasi parang naging harang po ako sa pangarap po ng anak niya. Pero hindi po nila alam, may pangarap din naman po ako. Opo. Parang yun po yung naging tingin po nila sa akin. So ano ang arrangement ninyo ngayon? Kasi may anak kayong dalawa. Ano po, nag-usap po kami sa barangay po niyan. Hindi po nag-usap po kami sa barangay. May mga settle po na naganap pero hindi naman po nasusunod. Tapos hindi na lang din po kami nang hihingi ng sustento po ng bata sa ngayon. Kasi po, pag kada may bibigay po sila, sir, parang may kapalit po na sumbat. Kaya kahit po mahirap, kinakaya po namin, pinoprovide po. Thank you naman po kami kay Lord kasi kahit po walang-wala, nakaka-provide, nakakakain, nabibili po yung mga needs ng anak ko kahit papaano po. Pero syempre, Joy, bago nyo gawin yan, bago kayo nagsimula, may sumpaan kayong dalawa, di ba? Opo. Pero paano nangyari at nawala ngayong may anak na kayo? Yun din po yung malaking tanong sa sarili ko po. Kasi parang ang ilang buwan po namin inantay yung baby po namin. Tapos parang biglaan na lang po na sabi po niya sa akin, hindi niya na daw po ako mahal. Yun po, parang sinabi na lang po niya bigla sa akin, hindi niya na daw po ako mahal na ganito, ayaw niya na po na yung bata na lang daw po yung pananagutan niya. Masakit po sa akin yun kasi matagal din po kami nagsama. Tapos parang andali lang pong bitawan para sa kanya yung relasyon namin na gano'n. Na parang ang bilis-bilis po sa kanyang sabihin na hindi na po ako mahal. Ilang taon na ba siya? 21 po. 21. Tapos biglang nawala? Opo, yun po yung masakit po. Parang biglang sinabi niya po sa akin na hindi niya na daw po ako mahal. Yun lang, parang gano'n na lang po. Parang ginawa niya po akong tissue na pagkatapos mong gamitin. Bigla na lang pong tinapon. Anong naramdaman mo nung sinabi niya yun? Masakit po, sobrang sakit po sa akin nun. Kasi parang sa status po kasi ng buhay ko, yung ex-partner ko po yung naging sandalan ko po. Since okay po kaming dalawa noon, parang siya po yung nagiging sandalan ko kapag may problema po dito sa bahay. Tapos siya po yung sumasalo po minsan. Tapos yung time po na sinabi niya po yun, parang gumuho po yung mundo. Parang gumuho po yung mundo ko that time. Kasi siya po yung nag-iisang kakampi ko na never pong sumuko sa akin. Tapos dahil lang po sa isang problema, nawala po agad yung sinabi niya po yun na hindi niya na daw po ako mahal, na yung bata na lang po ang pananagutan niya. Anong sinabi mo sa kanya? Anong sinabi niya yun? Actually po, ilang beses po akong sa kanya, nag-beg. Nagmakaawa po ako sa kanya para baka maayos pa po. Kaso talagang paulit-ulit niya rin pong sinabi sa akin na hindi ko po alam kung may third party or cheating po na nangyayari. Ginawa mo yun, magmakaawa sa kanya? Ilang beses? Madaming beses po. Nung buntis pa lang po ako. Oo. Ba't ganun nangyari? Siyempre noon, bago kayo magsimula, niligawan ka niya, nagmakaawa siya, no? Para makuha yung matamis na oo. Opo, yun din po. Tapos nung nabuntis may anak na kayo, hindi ba dapat pag nagkaroon kayo ng anak ay lalong maging matatag sana ang pagmamahalan nyo kasi nagbunga na yung sinimulan ninyo? Hindi po Hindi ka talaga niya pinakinggan sa pagmamakaawa mo? Hindi po nang ibabaw sa kanya yun. Parang tinapon niya na lang po bigla yung pinagsamahan po namin. Si Papa na lang po kasi ang meron kami, sir. Nahihirapan po si Papa. Kasi nakikita po niya ako dito na umiiyak po. Kasi nung pagkatapos ko mga anak, sir, tinamaan po talaga ako ng postpartum, sir. Yung halos, hindi ko na po kaya yung sakit na nararamdaman ko. Gabi-gabi po ako lumuluhod, sir. Sa harap ng crib ng anak ko, sir. Umiiyak ako. Nagmamakaawa ako, sir, kay Lord na sana mawala po yung sakit na nararamdaman ko. Buhat-buhat ko siya, sir. Nakaluhod ako. Nagpaalam pa ako sa anak ko, sir, na gusto ko nang mawala, sir.
Nagpaalam ako sa kanya, sir, na paano pag wala na po ako? Sino pong mag-aalaga sa kanya? Sa sobrang depressed ko, sir, nakikita ko yung sarili ko na nakabitay. Oo. Niisip ko magpakamatay, sir. Pero thankful ako, sir, kay Lord kasi hindi niya po ako pinabayaan. Hindi niya po ako pinabayaan na ipagpatuloy ko nga naman po yung gusto kong gawin. Nahirapan po si Papa ko, sir, pero nilalaban po niya para po sa amin ang apo niya. Kasi kami po yung nagiging pahinga ng Papa ko. Kaya sobrang thankful ako, sir, kasi binigyan po ako ng isang tatay na wala pong sumbat. Kahit nahihirapan po, sige lang po, patuloy po nagtatrabaho para mabigay lang po yung mga needs namin. Thank you ako, sir, kasi simula nung bata ako, sir, si Papa po nag-alaga. Hanggang sa magka-baby po ako, si Papa pa rin po yung nandyan. Thankful ako, sir, kasi nandyan si Papa. Kaawa naman yung sitwasyon mo. Opo. Pero tama yung sinabi mo. Paano na yung anak mo kung nawala ka? Opo, sir. Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ng asawa mo, ng ex mo, walang kinalaman yung anak nyo. Kaya hanggat nandyan ka, magpakatatag ka para sa anak mo. Opo, sir. Tandaan mo to, kapatid, anak. Kung nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon mo, nahihirapan ka ngayon sa anak mo, baka bukas makalawa, paglaki ng anak mo, siya naman ang ginhawa mo. Kaya wag na wag kang susuko, alang-alang sa iyong anak. Tignan mo na lang kung gaano kakamahal ng inang iyong tatay. Ganon din sanang gawin mo pagmamahal sa iyong anak. Mahirap lumaki ang bata na walang ina. Opo. Pinabayaan ka man ng iyong partner, hindi ko sasabihin asawa kasi iniwan ka eh. Opo. Iniwan ka man niya, magpakatatag ka, ipag-pray mo na lang siya. Sana mapag-isip pa siya ng tama. Opo. Diba? Hindi pa naman siguro huli ang lahat, lalo na pag nakita niya yung anak niya.